Puspusan ang paghahanap ng mga rescuer at volunteer sa mga posibleng nakaligtas at natrap sa ilalim ng mga gumuhong istruktura kasunod ng malakas na lindol sa Colombia. Dakong alas 7:34 ng umaga noong Lunes, Agosto 10, nang maramdaman ang magnitude 7.4 na lindol sa malaking bahagi ng bansa na nagpabagsak sa maraming gusali at kumitil sa buhay ng mahigit 200 individual. Magdamag na naghalughog ang mga rescue team sa mga gumuho, habang sa ilang lugar ay mano-manong inalis ng mga volunteer ang mga tipak ng semento at iba pang debris. Hindi bababa sa 3,000 ang sinasabing hindi pa nahanap kasunod ng malakas na lindol, kabilang sa pinakamatinding tinamaan ang Pereira, kung saan mahigit 100 bahay at commercial buildings ang napinsala o tuluyang gumuho. El conjunto residencial tenía 34 apartamentos y en el quinto piso la piscina. Como ustedes pueden ver, pues la piscina quedó prácticamente casi que en el segundo piso, encima del primero. Eso fue lo último que... Tinatayang nasa 30 ang posibleng nasa loob ng nasabing gusali. Unas 30 personas más o menos se supone que están en el edificio, de las cuales hay 4 rescatadas y hay unas 6. Sakali, daang-daang volunteer ang nakiisa sa mga bombero at rescuer sa paghahanap ng mga posible pang nakaligtas sa lindol. Bumuo sila ng human chain para mapabilis ang pag-aalis ng mga tipak ng semento, bato at iba pang debris. Aquí estamos pendientes desde la tarde y estamos más o menos como unas 500, un poco más de 500 personas. May mga sandali ring pansamantala nilang itinigil ang pag-aalis ng mga guho upang pakinggan kung may tunog o tawag mula sa mga posibleng natrap sa ilalim ng gumuhong istruktura. Sa isang rescue site, nakarinig umano sila ng boses ng isang babae mula sa ilalim ng debris. Sí, escuchamos a una dama, está en este sector hacia afuera. Pinaniniwala ang nasa loob ng isang sasakyan ang babae at nakapagsalita pa ito sa mga rescuer. Bagaman napansin nilang nahirapan na itong huminga. Las placas y parece ser que está dentro del carro. Entonces, tardíamente volvió a hablar, a gritar, pero parece ser que está sofocada, algo pasa porque... Patuloy namang dumarami ang mga nagbo-volunteer sa gitna ng malawakang pagkawasak. Como pueden ver, estamos unidos los bomberos, la defensa civil y también la población que se ha unido a este llamado. La gente está solidaria queriendo ayudar. Ayon sa mga volunteer, iisang kanilang layunin ang makapaglabas ng marami pang biktima ng buhay. Todos estamos trabajando pues unidos y con la esperanza de poder salvar una vida. Sa gitna ng ginagawang rescue operation, isa sa mga nailigtas ang sanggol na ito na matagumpay na nailabas ng mga volunteer kasama ang kaniyang ina mula sa ilalim ng mga guho. Sa Torres del Limonar, Sakali, tinatayang 25 tao ang posibleng nabagsakan ng isang gumuhong gusali. Ayon kay Cali Mayor Alejandro Eder, nasa 24 na lugar ang kanilang rescue operations habang patuloy ang pagdating ng karagdagang rescuer mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Aquí estimamos que hay 25 personas atrapadas. Ya estamos trabajando con 80 bomberos de Jumbo, de Cali, de Jamundí y acaban de llegar algunos bomberos de Bogotá. Le agradezco mucho. Umabot na rin sa 40 gusali ang tuluyang gumuho sa Cali pa lamang habang daan-daan ang nasugatan. Nananawagan si Eder sa mga residente na ipagpatuloy ang pagtulong pero tiyaking nakikipag-ugnayan sa mga bombero at professional rescue team. Él ayudando a remover los escombros, pero por favor mucho esa coordinación, tranquilos caleños, aquí estamos trabajando, estamos al frente del tema, de esta vamos a salir bien, la prioridad rescatar a todas las personas que podamos. Nilinaw din ng alkalde na sa ngayon ay hindi pa kailangan ng heavy machinery sa ilang rescue site dahil tanging manual search ang kanilang ginagawa upang hindi malagay sa panganib ang mga posibleng buhay na natrap sa ilalim. Sa halip, humiling siya ng mga gloves, helmets, tubig at iba pang protective equipment para sa mga rescuer at volunteer. Solo recordarles que en este momento esto es como una cirugía de alta precisión, todavía no se utiliza maquinaria amarilla, necesitamos por eso guantes, cascos y elementos que ayuden al rescate manual.
Malawak din ang pinsala sa Manizales kung saan gumuho ang bahagi ng tore ng isang simbahan. Sa Quibdó naman sa Chocó, halos na paralisa ang public services at communications habang mahigit 1,000 bahay ang napinsala. Nagdeklara ng state of emergency ang pamahalaan habang naka-red alert ang mga ospital sa ilang lungsod. Sinabi ni Colombian President Abelardo de la Espriella na nakahanda na ang pondo para sa mga biktima, kasabay ng pagpapakilo sa militar, pulisiya, engineers, rescuers at sniffer dogs. Le he dicho de manera clara a la señora gobernadora que el gobierno nacional está con el pueblo chocuano. Tenemos listos los recursos para girarlos de manera inmediata una vez se caracterice todo el tema de las víctimas. Ahí está el dinero para atender esta tragedia. Nagpaabot na rin ng tulong ang international community. Naglaan ang United States ng $15.5 million na emergency relief, habang pinakilos ng European Union ang Copernicus Satellite Service para tumulong sa rescue operations. Nag-alok din ng tulong ang Israel, Mexico, Ecuador at France. Ang malakas na lindol ay naramdaman sa malawak na bahagi ng Colombia, pati sa kalapit na Ecuador at Panama. Ayon sa US Geological Survey, ito ang pinakamalakas na lindol na tumama sa Colombia sa loob ng isang siglo, habang patuloy ang rescue operations sa pag-asang marami pang mailigtas ng buhay. Ray Villacero, humahataw sa Balita Ngayon.